Purihin ng Diyos, nagbabalik po tayo. Mga kapanalig, hindi ho tayo naglalayong makasakit ng damdamin ng iba. Nilalantad lamang po natin ang mga bagay na dapat nating matutunan sapagkat ang atin pong simbahan ay dinudusta ng mga nagsasabing ang ating Santo Papa ay siyang halimaw batay doon po sa kanilang nababasa sa Biblia. Ipinapakita lamang po natin yung pagbabalik sa kanila ng kanilang akusasyon. At mukhang mayroon po ditong isang maliwanag na katotohanan. Ang Vicarius Filii Dei, hindi po pangalan ng isang lalaki. Ito po'y titulo. Walang pinagkaiba sa doktor, sa abogado, sa inhinyero. Hindi po pangalan niya ng tao. Yan po ay titulo. Subalit yung mismong pangalan, Felix Manalo o Vencedora sa Latin, na-compute po natin. Siya pong 666 na sinasabi. At siya rin ba yung halimaw na sinasabi ng kanilang ginagamit na referensya sa Biblia? Tatandaan po natin, hindi po natin binanggit dito ang pangalan ni Felix Manalo maging ang kanyang sekta para sila'y atakihin. Kaya po natin ito binabanggit, sila mismo ang nangangaral tungkol dito laban po sa ating Santo Papa. At nais ko pong dagdagan, kung sakaling tayo'y matanong, ano naman ang magiging katibayan o ano ang iyong masasabing karagdagang impormasyong ibibigay kung sasabihin mo si Felix Manalo ay halimaw? Ang Santo Papa daw nagtuturo ng mga maling aral Kaya daw ito ang dyablo, no? Yung hindi pag-aasawa ng pari, yan daw ay aral ni Satanas. Kaya tayo mga Katoliko, kawawa naman tayo. Yung pari natin wala nang asawa, tagasunod pa tayo ng dyablo. Pero ano ba ang turo ng Iglesia ni Cristo sa ating kasalukuyang panahon? Ang totoo, siya po'y nagtuturo na si Kristo'y hindi Diyos. Ngunit ang turo po ng Biblia ay makatotohanan. Ano ang sabi? Ikalawang aklat ng Juan, Kabanata 1, talatang 7. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay mandaraya at Antikristo. Mga kapanalig, sino po ang mandaraya? Sino po ang Antikristo? Yun daw pong nagtuturo na si Kristo'y hindi naging tao. Ano yun? Ito po'y nagtuturong si Kristo tao lang. Tayo po'y may talino. Tayo po'y may sapat na kakayanang alamin ang mga katotohanan. Sinong relihiyon na nagtuturo na si Kristo'y tao lang? Yun po ang Antikristo. Mga kapanalig, yung Vicarius Filii Dei, nais po nating linawin. Ito po ay katang-isip lang. Hindi po ito nag-exist, hindi po ito kailanman naging titulo ng Santo Papa sa Roma. Mayroon pong opisyal na titulo ang ating Santo Papa. Ito po ay may mga decree na nakasulat po sa ating sentro ng simbahan sa Roma. At kabilang po sa mga titulo ng Santo Papa ay ang Vicarius Christi. Vicarius Christi. Sa Tagalog po, kinatawan ni Kristo. At ang isa pa po sa mga titulong ikinakapit sa ating Santo Papa, yung pong tinatawag na Servus Servorum Dei o lingkod ng mga lingkod ng Diyos. At ang ikatlo pong opisyal na titulo ng Santo Papa ay ang Pontifex Maximus o sa Tagalog po ay kataas-taasang Pontipiko at ang sumunod po ay ang Successo Petri na ang ibig sabihin po ay kahalili ni Pedro. At ang pinakahuling titulo niya, siya po ay tinatawag din na Bishop of Rome. Obispo po ng Roma. Ito po mga kapanalig, ang official title ng ating Santo Papa. Yung Vicarius Filii Dei, yan po ay katang-isip lamang ng mga kampon ng kamalian upang iligaw po ang mga tagasunod ng katawang mistiko ni Kristo. Ang ating Santo Papa, sa kanyang tinatawag na tiara, wala pong makikitang anumang titulo ng Vicarius Filii Dei. Tatandaan po natin mga kapanalig, ang unang nag-imbento ng aral tungkol sa Vicarius Filii Dei ay si Ellen White noong 1863. Si Ellen White po ay may aral din na siya daw ay sugo ng Diyos. Si Felix Manalo may aral tungkol sa Vicarius Filii Dei at si Felix Manalo ay may aral din na sugo daw siya ng Diyos.
So walang pagkakaiba ang kanilang mga aral laban po sa ating simbahan. Mga kapanalig, langayunin po natin na ilahad ito upang tayo po ay maging alerto. Sabi nga po ng Biblia maging matalino. Abay, kung tayo po'y agad-agad na makikinig sa mga aral at tayo po'y magugulat sa mga computation na ginagawa ng mga tagapagturong protestante, tayo po ay maliligaw. At nangyari na po yan. Marami na po ang naligaw. Bakit? Maaaring hindi po naging matalino. Sa mga ganitong pag-aaral po, maiiwasan po natin na tayo ay maligaw, madala sa mga maling aral na magdudulot ng kapahamakan. Napakasakit po para sa atin na sabihin ang ating Santo Papa ay halimaw, ang aral na sinusunod natin ay aral ng mga demonyo. So ang katumbas nito na lahat ng Katoliko ay hindi maliligtas, ayon po yan sa kanila, tayo raw po ay tagasunod sa aral ng mga demonyo. Dalangin po namin mga kapanalig na namulat po tayo sa aral na ito na naririnig o maaaring marinig ninyo sa hinaharap. Sapagkat ngayon po, ang aral ng Vicarious Filii Dei, bagamat katang-isip, ay inaampun po ng isa pang grupo ni Eli Soriano ng dating daan. So, dapat po tayong maging maingat, dapat po tayong maging mapagnuri, dapat po tayong magsaliksik at makinig. Alam po ninyo mga kapanalig, kung pag-aaralan po natin ang mga doktrina ng ibang sekta, no? Tukuyin na natin itong Iglesia ni Cristo na tumatawag na halimaw sa ating Santo Papa. Kitang-kita po sa kanilang mga aral ang galit laban sa ating simbahan. Galit na nagbubunga ng pagtuligsa at pag-agaw sa ating mga kapanalig upang makasama sa kanilang sekta. Hanggang sa muli po nating mga pag-aaral ay dalangin po namin na patuloy tayong lumago at lumalim sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. At ito naman po si Tatang Larry L. Malyari. Muli ay samahan ninyo kami dito lang sa Panayam Palataya.